Isang pagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa Dasulira Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng kanyang mga salita. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo, Kabanatang 10, talatang 7 hanggang 9 sa Magandang Balita, Biblia. Ito ang sinasabi. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalaway magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas, at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na may karamdaman, nasa banig ng karamdaman. Pagalingin ninyo po sila, Panginoon. Abutin niyo po ang kanilang mga katawan upang manumbalik ang kanilang mga lakas. Hipuin mo po, Diyos, ang kanilang katawan, O Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon sa banig ng karamdaman. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na namimighati dahil sa pagpanaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Aliwin mo po sila, O Diyos, upang mapagtagumpayan nila ang sakit ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, dahil sila po'y umuwi na sa iyong tahanan, ang langit. Panginoong Hesus, salamat sa buhay at lakas na patuloy mong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon, na iyong mga anak. Panginoong Hesus, amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Maaaring ngayon ay naghahanda na sila upang lumisan sa kanilang tahanan at pumunta sa kanilang pinapasokang trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos. Lalong-lalo na kung sila, O Diyos, ay nagmamaniho ng mga sasakyan. Bigyan mo sila ng mga pasensya sa daan, Panginoon, upang hindi sila magkaroon ng problema sa kalsada. Gabayan mo sila, O Diyos, at ingatan mo sila sa mga masasama. Amin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang mga mangingisda na patuloy na nangisda upang may mga makain ang mga tao, ang iyong mga anak sa kanilang mga hapag, ang may maihanda sa kanilang hapag, Panginoon. Ingatan mo po ang aming mga kapatid na mangingisda sa laot, O Diyos, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan. At ito iyong pinahinto. Gayon din po, Panginoon, aming inilalabis sila sa inyo dahil merong mga ibang bansa na ayaw silang papasukin sa aming mga teritoryo dahil mayroon silang personal interest, katulad ng China, Panginoon. Lord,
Gabayan mo po ang aming mga kaibigang mangingisda, kapatid na mangingisda, at ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Naway buksan po ninyo ang puso ng mga inchik, Panginoon, na patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea na amin lugar naman ng iyong bansa, Panginoon, bansang Pilipinas. Lord, tulungan mo po ang iyong mga anak na mga pangingisda na walang takot, Panginoon. Gayon din po, Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo, mga kapatid namin, mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa. Ingatan mo sila sa kanilang pagsaka. Naway ang kanilang mga ani, o Diyos, ay hindi mapagsamantalahan ng mapagsamantalang negosyante dito sa aming bansa. Tulungan mo po ang aming mga magsasaka na sila, o Diyos, ay patuloy na makapagsaka ng maayos at umasinso naman, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon. Tulungan mo sila na makawala sa mga utang, Panginoon. At ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila, magpala sa kanila upang sila, o Diyos, ay hindi na sila mangungutang sa iba, Panginoon. Upang hindi sila mapagsamantalahan ng mga negosyanteng mapagsamantala, Panginoon. Amin nilalapit sa inyo ang aming bayan, ang aming bansa, Panginoon. Nalalapit na po ang midterm election, Lord. Lord, ingatan mo po ang lahat ng iyong mga anak. Ang mga tao na patuloy na sumigaw ng pagbabago. Lord, naway ang banal mong Espiritu ang siyang gumagabay. Tumulong, Panginoon, para mapanatili ang kapayapaan sa aming bansa sa tuwing may election, Panginoon. Lord, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan, Ama, gabayan, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo po sila, Panginoon, sa lahat ng oras sa kanilang buhay doon sa ibang bansa, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, na naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, o Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. May itinakdang tao ba ang Diyos? Yan ang ating pamagat ngayong umaga. May itinakda bang tao ang Diyos? Ang karaniwang palagay ay may soulmate o kasing puso. Ang bawat tao ay may isang tao na wastong katapat. At kung ang mapapangasawa mo ay iba kaysa iyong kasing puso, hindi ka magiging maligaya. Ang palagay ba na may kasing puso ay nasa Biblia? Hindi. Ang palagay ng may kasing puso ay kadalasang ginagamit bilang dahilan ng diborsyo, paghihiwalay, di ba? Ang mga tao na hindi maligaya sa kanilang buhay mag-asawa ay kadalasang sinasabi na hindi nila napangasawa ang kanilang kasing puso. Kaya kailangan nila ang diborsyo. Kailangan ang diborsyo upang makapagsimula muli at hanapin ang kanilang tunay na kasing puso. Ito ay isang katwiran lamang, mga kaibigan. Katwiran lamang. Isang walang dudang masagwang dahilan. Kung ikaw, kapatid, kaibigan, ay may asawa, ang taong iyong napangasawa ay ang iyong kasing puso. Ayon sa Marcos, Kabanata 10, talatang 7-9 ay nagpahayag. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa
At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Ang mag-asawang lalaki at babae ay pinag-isa. Isang laman, hindi na sila dalawa, kundi isa ang pinagsama. At ang ibig sabihin ay magkasing puso. Ang pagsasamang mag-asawa, mga kaibigan, ay maaaring hindi nagkakaisa at maligaya ayon sa ninanais ng magkapariha. Ang mag-asawang lalaki at babae ay maaaring hindi nagkakaroon ng pagkakaisang pangkatawan, damdamin, pang-espiritual sa kanilang minimithi. Subalit, mga kaibigan, kahit sa ganitong pagkakataon, ang mag-asawang lalaki at babae ay magkasing puso pa rin. No? Magkasing puso pa rin. Sa mga ganitong pangyayari, ang mag-asawa ay kinakailangang pagsikapan na linangin ang tunay na kaugnayan ng magkasing puso. Sa pagsunod sa itinuturo ng Biblia patungkol sa pag-aasawa, ayon sa Efeso 5, talatang 22, verse 33, ito ang sinasabi. Ang mag-asawa ay malilinang ang pagiging malapit sa isa't isa, ang pag-iibigan at pangako na maging isang laman na kinakailangan ng isang magkasing puso. Kung ikaw ay may asawa, kaibigan, ikaw ay ikinasal sa isa iyong kasing puso, kahit gaano kagulo ang buhay mag-asawa, ang Diyos ay maaaring magdala ng kagalingan, pagpapatawad, pagpapanumbalik, at tunay na pag-ibig at masarap na pagsasama sa buhay mag-asawa. Maaari bang makapangasawa ng maling tao? Iyon mga tanong, kaibigan. Maaari bang makapangasawa ng maling tao? Kung ibibigay natin ang ating buhay sa Diyos, mga kaibigan, at hanapin ang kanyang pamamatnubay, nangako ang Diyos na gagabayan niya tayo. Tumiwala ka sa Panginoon, kaibigan, ng buong puso mo, at huwag kang mananalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo ang Diyos sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ang pahiwatig ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 5 hanggang 6, ay kung hindi ka magtitiwala sa Panginoon ng buong puso mo at mananalig sa iyong sariling kaunawaan, mga kaibigan, maaari kang mapunta sa maling landasin. Ang Diyos lang, ang Panginoon lang, ang ating sandigan, mga kaibigan, upang tayo ay kanyang iingatan, dadalhin sa tamang landas. Oo, posible na sa panahon ng hindi pagsunod at kakulangan ng malapit na kaugnayan sa Diyos ay magpakasal sa isang tao na hindi niya nais na mapangasawa mo. Subalit, mga kaibigan, kahit sa ganitong pagkakataon, ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan at namamamahala. Kahit ang isang pagsasamang mag-asawa ay hindi ninais ng Diyos, ito pa rin ay nasa loob ng kanyang makapangyarihang kalooban at layunin.
Kinasusukluman ng Diyos ang diborsyo. Yun ang totoo, kaibigan. No? Kinasusukluman ng Diyos ang diborsyo. Ayon sa Malakias, Kabanata 2, talatang 16. At ang mapangasawa ng maling tao ay hindi kailanman iminumungkahi sa Biblia bilang batayan ng diborsyo. Iyon ang tama, kaibigan, no? Hindi kailanman iminumungkahi ng salita ng Diyos ang Biblia bilang batayan ng diborsyo. Ang pagpapahayag na nakapangasawa ako ng maling tao at hindi kailanman ako magiging maligaya maliban kung matagpuan ko ang aking tunay na kasing puso ay hindi ayon sa Biblia sa dalawang bagayan, kaibigan. Una, ito ay pahayag na yung maling pasya ay pinangbabawalan ang layunin ng Diyos at sinira ay kanyang plano. Pangalawa, ito ay pahayag na walang kakayahan ang Diyos gawing maligaya. Nagkakaisa at matagumpay ang isang nagpupumilit ng pagsasamang mag-asawa. Wala tayong maaaring gawin upang masira ang makapangyarihang kalooban ng Diyos. Maaaring kumuha ang Diyos ng dalawang tao kahit gaano pa sila magkaiba at hulmahin sila na maging dalawang tao at akma para sa isa't isa. Kung mapapanatili natin ang malapit na kaugnayan sa Diyos, malapit sa kaugnayan sa Diyos, aakayin tayo at papatnubayan diba? Aakayin tayo at papatnubayan niya tayo. Kung ang isang tao ay lumalakad na kasama ang Panginoong Hesukristo at tunay na hinahanap ang kanyang kalooban, papatnubayan ng Diyos ang taong iyon sa asawa na kanyang inilaan. Papatnubayan tayo ng Diyos patungo sa ating kasing puso kung tayo ay magpapasakop at susunod sa Kanya. Gayunman, ang pagiging magkasing puso ay kapwa kalagayan at kasanayan. Ang mag-asawang lalaki at babae ay magkasing puso dahil sa sila ay isang laman. May pagkakaisang espiritual, pangkatawan at damdamin sa isa't isa. Gayunman, ayon sa kinasanayan, may pamamaraan ng pagtanggap kung ano ang mag-asawa, magkasing puso at gawin itong makatotohanan sa araw-araw. Ang tunay na pagkakasi-isang magkasing puso ay tanging matatamo lamang kung isa sa gawa ang huwaran ng pag-aasawa ayon sa Biblia. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan, mga kasulidra. Una, pinagsama ng Diyos ang mag-asawa. Diba? Pinagsama ng Diyos ang mag-asawa. Ang pag-aasawa ay hindi nagmula sa tao. Nagmula ito sa Diyos at isang bahagi ng disenyo ng Diyos sa pamumuhay ng sangkatauhan. Sa pagsasabing ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao, itinuturo ni Jesus na hindi ayon sa original na plano ng Diyos ang diborsyo o paghihiwalay.
Sa oras na makasal ang dalawang tao, pinagsama sila ng Diyos mismo. At ang pagsasama nila ay dapat na panghabang buhay. O, di ba? Panghabang buhay. Di ba? Mga pangako ng isang mag-asawa pag ikinasal, till death do us part. O, till death do us part, hanggang kamatayan. Ang prinsipyo ito ay totoo sa kabila ng pagkakaroon o kawalan man ng pananampalataya ng mag-asawa. Kung magpakasal ang dalawang atiesta o itiesta, pinagsama silang dalawa ng Diyos. Kilalanin man nila o hindi ang katotohanan ito, kung pinagsama sila ng Diyos, walang sinumang may karapatan na sirain ang kanilang pagsasama. Purihin ang Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan. Totoo nga po na ang pag-aasawa ay pinagsama mo bilang iisa. Kaya, O Diyos, wala pong kahit sinuman ang makapaghiwalay sa mag-asawa, Panginoon, kung hindi ang kamatayan lang. Dahil ito po'y pinabuklod mo, Panginoon, na maging isa. Tulungan mo po ang mag-asawang na may mga problema sa buhay. Tulungan mo sila na mapanumbalik ang kanilang kasiyahan bilang mag-asawa, bilang isang pamilya, Panginoon. Tulungan mo silang ilayo sa mga tukso, sa mga pagsubok, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makalakad ayon sa iyong kalooban. Panginoong Hesus, dalangin ko na pagpalain mo ang iyong mga anak na nakikinig sa iyong mga salita, lalong-lalo, Panginoon, sa kanilang isinabuhay ang iyong mga salita na punong-puno ng pag-ibig sa kapwa, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.